predictions sa mangyayari, magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang o meron pang sasabog? Yeah, meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Wow. So, antabayanan talaga natin kasi sa pinapakita sa akin, meron talagang energy ng babae na aangat. No? Hindi natin alam kung sino sa kanila. I cannot see the clear face of that woman, pero babae ang susunod na aangat. Angat. Kikita na natin siguro Nakaupo na ba siya? I can say yes. Pero talagang there is a switching of power na pinapakita sa akin. So way back pa yan ng 2023 na nagkaroon ako ng prediction. I had a dream kasi before na nasa crowd ako and I saw a woman na standing in front of us for the crowd na nagli-lead siya. Wow. Yun ang pinakita sa akin. Siya ang nagli-lead sa atin. Kumbaga, it's a big crowd kasi siya. I don't know if it is a program or something to do with rally, pero sa nakita ko, nandoon siya sa sa taas sa gitna mismo. And she's speaking, saying something, pero I cannot recall kung ano yung mga specific na sinabi niya, pero she's leading us. Nag-predict na rin ako last year regarding with tataas yung crime rate, especially sa rape at saka yung sa sugal. Oh my gosh. So naano na. So ngayon, I'm hoping this 2026 is medyo maayos na tayo kasi sobrang stressful na talaga nangyayari, no? Abangan talaga natin, kailangan natin mag-ready na mga pagkain kasi may nakikita akong malaking gulo. This is a war between the big countries na naman siya, no? So maaaring affected ang Pilipinas this 2026. So food is very necessary talaga and natural na naman ang mga kalamidad. Ang mga Pilipino ay sanay na talaga sa mga bagyong malalakas, pero ang kailangan natin ang paghandaan ay panibagong sakit na tatamaan yung mata. Yan, mata and then sa brain. So, it's something to do with pamamaga ng mata siya Yan. So, yun ang... Is it deadly? Hindi naman, pero it's something to do with virus siya. Yeah. Anytime naman talaga mangyayari ang the big one. Pero, Lord, lagi ako nagdadasal, especially I have 2 kids, no? Hindi natin malalaman kung anong exact talaga na ano. Pero if you will follow or understand the lines, sunod-sunod na kasi siya. So, we have to be ready. Ang taas ng chances na mangyayari siya ngayon 2026. No specific date. Kasi talaga may ilalaban niya kung anong dapat niyang ilaban, no? So, syempre hindi natin talaga mapipigilan din ang mga ibang taong bayan. May mga hindi sumusuporta sa kanya at may mga sumusuporta din sa kanya. Sara Duterte. Sara Duterte is very, talaga siya, strong woman. So, sa nakikita ko talaga sa kanya is hindi rin siya magpapapigil sa gusto niyang gawin. No? So, kung iisipin mo, we all know the fact that meron talagang conflict between the rivalry sa tinatawag nating politics between the two of them. Former President Duterte. Medyo nakakalungkot isipin na medyo nafe-feel ko is humihina yung aura niya. Pero I can sense it na ang taas ng chances makakauwi siya. I'm hoping that mangyayari siya sa 2026. So, yan. Sa nafe-feel ko lang. Si Cheese Escudero. Nothing much sa kanya. Wala ako masyadong nafe-feel sa kay Mr. Cheese Escudero. Senate President Tito Soto. Sa kanya, may nakikita ako, may nafe-feel akong sickness sa kanya, but it's upper part, so sa bandang ulo niya at saka dito sa tenga. Yan. So, mas may concern ako sa kanya ngayon sa health niya. Sandra Marcos. Medyo komplikado ang nakikita ko sa kanya, no? Kay Sandro Marcos. Kasi meron akong nafe-feel sa kanya na controversy
Yan, so abangan natin yan sa ngayon 2026. So, A name that also lingers is, of course, Martin Romualdez. Oh my gosh, the smile. Oo. mahirap kasi I don't know kung pwede to sa on-air. Of course. Yan. Kasi may nagsabi na sa akin na wag ako or pinigilan ako predict or something to do with visions regarding with that. So, Why specifically on him? Why? Bakit? I don't know. Maybe because of the power? Pwede. Okay. So, because of the position. Pero may nag-wire na sa akin kasi na wag muna daw ako magbigay ng any statement regarding sa sa politics. Kasi way back, okay, share ko lang to. Binili na kasi ako ng pero I decline it. So, I'm thinking about myself and my kids. Way back, 3 years ago, 4 years ago. Yun, so they offer me a lot of things. So, house and lot, cars, yan. So, wala kang ibang gagawin kundi mag-aantay ka lang na ipapatawag ka nila. But, kung tinanggap ko yon, exchange to that, hindi na ako pwede mag-read sa mga normal na tao na pumipila sa akin. So this is specifically former Speaker Martin? No, not him, okay. pero big politicians. Okay. Big politicians. What a so- revelation. What a madam. revelation. So, ayan, so... We respect Yes, yes. your Kay Madam Lenny naman sa nakikita ko is napaka-firm din talaga niya, magaan yung aura niya. So, nafe-feel ko sa kanya a mother figure, no? So, pag if in any case talaga natatakbo din siya, baka ilalaban din niya. The chances. 50 chances. Yes, This is a 50-50 chance. chance. All This is for 2026 prediction about global economy. No? At anong petsa ngayon? Tingnan natin. Today ay December 1, 2025, Monday, 3:20 a.m. At tingnan natin ano ang mangyayari sa ating global economy ng 2026. Tingnan natin mga kapatid. Siguraduhin i-save ang video na ito dahil alam ko na babaliktad mo ito kapag nangyari na. Again, this is the global economy prediction for 2026. So sinasabi dito kapatid na may mangyayaring kaguluhan. No? Hindi ganun kaganda ang magiging ekonomiya ng mundo sa 2026. May nakikita ako ditong chaos, kaguluhan, pag-aaway, no? Something about it is a possible war. Okay? Ito ay hindi naman tungkol sa Pilipinas. Ito ay isang gera na kahit hindi tayo mismo kasali sa gera, more on malaki ang magiging epekto sa Pilipinas. At sinasabi rin dito na this is an ending of a chapter and a new beginning sa mundo, no? Talaga namang tayo'y magugulantang, no, sa mga mangyayari na ito. At please comment ang word kapatid na I revoke negativity. I revoke negative energy. Kasi itong gera na ito na nakikita ko sa aking prediction ay maaaring pasimula na ngayon, maaaring kumbaga closed doors na itong nangyayari, pero wala pa namang nababalita, di pa mga kapatid, ngunit ito ay kumbaga pinag-uusapan na ngayon, closed door, no? At ito ay sinisigurado kong mangyayari ng 2026. Hindi ito mapigilan, no? Ito ay laban sa dalawang malaking bansa, something about global economy ang maaapektuhan, no? At ito ay laban sa nakikita ko ditong tatlong bansa na magkakaroon ng digmaan na makakaapekto sa buong mundo. At sinasabi rito na mahihirapan ang mga Pilipino, magiging mataas, magdodoble, triple ang mga presyo ng bilihin. No, something about oil, something about may naamoy akong oil ng sasakyan. Alam niyo mga kapatid, yung sa sasakyan pag nagpapagasolina kayo, yun yung
naaamoy ko. So parang yun yung pinaka malaking isang magiging problema ng buong mundo ito, mga kapatid. Something shortage about food, about gas, no? Something about Middle East, ayan, desyerto, mga kapatid, ano? So sila ay mga banyaga, hindi tayo makakasali sa digmaang ito, no? Pero something about Middle East, ayan, nakita niyo yung kabundukan, no? Desyerto. Something, ganung energy ang nasa-sense ko, no? Ganun pa man, magiging tahimik at hindi maaapektuhan ng Pilipinas, no? Pero in terms of presyo ng mga bilihin, talaga namang hindi magiging maganda ang ekonomiya. Base sa prediction ko, nakikita na ito ay masyado magiging mataas ang mga bilihin. Maraming mga OFW ang babalik sa Pilipinas, no? At sinasabi dito na mag-ingat, be careful, no, of saying things. Magkaroon tayo ng positivity, no, kahit na may nakikita ko dito more on negative ang nakikita ko dito, no, but the positive things ay ang global economy naman ay magiging maganda ang takbo in terms of finances, in terms of technology, no. Doon kikita kumbaga doon yung ating technology ng 2026 ay mas uunlad at doon mas kikita yung mga tao sa teknolohiya, no? May nakikita ko dito ang shortage ng mga pangunahing pangangailangan na grabe naman. Sana wag mangyari ito, ano? In the name of our Lord God, in the name of Jesus Christ, we revoke these things to not happen. Grabe ka, hindi ka, no? May mga naaamoy akong pulbura, something about bombing, talagang gera ito. Something, naamoy ako about petrolyo, yun nga pong something gas, pag nagpapagas tayo sa gasolinahan, yun ang naamoy ko. Something ganun, doon magsisimula itong gera. So, mga kapatid, ano, tayo manalangin kasi hindi man tayo makakasali dito pero malaki ang magiging epekto sa mga Pilipino, no? At sinasabi rin dito na ganun pa man, may ways na para ito hindi matuloy. Na kumbaga, may ways na hindi magtuloy-tuloy, no? At syempre, kailangan nating magkaisa lahat, no? Itong gera na ito, hindi na to mapipigilan. Talagang nakatagda itong mangyari, no? So, even sa Bible, mga kapatid, nakalagay din naman yan. So, this is like the eye-opening sa ating mga tao, no? Na may mga bagay na dapat mangyari, nakakalungkot man, no, ay dapat mangyari para sa pagbabago ng mundo. So, yun yung nakikita ko dito na more on, ang mga Pilipino naman matatatag eh. Pero more on sigalot ang nakikita ko dito. Talagang malala ito na gera na mabudulot ng malaking epekto sa bawat bansa sa buong mundo. Ayan, you got the Tower card, an ending of a chapter and a new beginning at magbubukas sa mga bagong posibilidad na example ay magbubukas sa mga bagong invention, no? So, ang maipapayo ko sa inyo mga kapatid, ano, grabe yung nakikita ko dito pag nahawakan ko itong Tower card. Pumili na kayo ng mga gamit, something about solar, mga solar na ilaw, solar na mga kagamitan, ano, na makakatulong sa atin, ano. So kasi at the end of the day, no, ano man ang mangyari, ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Mika, no, ang tubig, ang hangin, ang liwanag ng araw ang makakatulong sa atin na makasalba sa nakikita kong gera na ito. Actually, 2024 pa lang, sinabi ko na sa inyo na magkakaroon ng mga ilang araw, it could happen 2, 3, 4, 5 days na kumbaga malawakang brown out ito.